Good day mga ka-Fixit! Tamang pagkabig ng manibela kapag papasok sa kalsada. Yan ang babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of VTV, Sharing Information. Magmamerge tayo sa traffic dito sa kalsada na ito. Nandito tayo sa Bypass Road sa pagitan ng General Trias at Dasmariñas, Cavite. Gagawin natin ito safely and defensively sa pamamagitan ng driving technique na tinatawag na TLSL. So yung apat na abbreviation na yun, ang ibig sabihin po niyan is think, look, signal, look again. So i-apply po natin yan dito sa senaryo na ito. So magmamerge tayo dito sa kalsada. Naka-ready na po ako sa aking brake pedal. Lalagyan natin yan sa drive at di-disengage natin ang ating handbrake. So I'm thinking na magmamerge ako dito sa traffic at kukunin ko po yung inner lane. Okay? So nakapag-desisyon na po ako dyan sa iniisip ko na yan at yan po yung gagawin natin. So look, tinitingnan ko yung aking side mirrors, rear view mirrors, blind spots. Kapag safe na, magsisignal ako pakaliwa. Okay? At titingin ako muli sa mga side mirrors, rear view mirrors, ayan, at sa mga blind spots. Okay? So kapag may safe opportunity na po tayo, papasok na po tayo sa kalsada. Ayan. So sa pagkabig ng manibela, dahan-dahan lamang po natin ipapaling yan sa kaliwa, kagaya nito. At makikita mo, hindi ko binabago yung posisyon ng manibela, pero unti-unti na po siyang pumupunta sa kaliwa. At kapag nasa tamang lane na po tayo, ibabalik ko na po siya sa gitna. So hindi mo kailangan kabigin yung manibela ng malaki. Yung parang ikakabig mo ng ganyan. Kasi hindi naman po nangangailangan ng malaking pagkabig ng manibela ang paglipat ng linya sa kalsada. Kaunting kabig lamang, papali na po yung gulong natin papunta sa direksyon kung saan natin siya gustong pumunta. At unti-unti na po siyang pupunta doon sa kalsada na yun, doon sa lane na yun mga kapiksit. So minsan din kasi kapag masyado mong kinabig ng malaki yung manibela, bigla-bigla po na pumapaling yung direksyon ng sasakyan. Hindi po yan maganda sa defensive driving at dahil nakaka-trigger po yan ng road rage din. So sa paglipat po kasi ng linya, dahan-dahan po yung ginagawa for safety purposes and defensive driving. Kasi pag masyado mong nilakihan yung kabig, biglang mabibigla yung paglipat ng sasakyan mo sa linya at mabibigla din po yung mga nakakasabay mo sa kalsada. So akala nila nang road rage ka. So hindi po maganda yan mga ka-Fixit, kaya dapat kapag kalilipat tayo ng linya, konting kabig lamang sa manibela. Okay? Pero dito mag-u-turn tayo, so applicable po ulit think, nag-iisip, na-u-turn ako dito, look, side mirrors, rear view mirrors, signal, then look again sa mga side mirrors, rear view mirrors bago ko gawin yung U-turn na yan. So safely ko yung gagawin dito sa kalsada na ito, hand over hand. Ayan. Okay. So kukunin ko muna yung outer lane. Ayun mga ka-Fixit, babalik sa default position yung ating manibela. So think, nag-iisip, pupunta ako sa inner lane, look, may motor, kita ko sa side mirror, at si-signal po ako, at look again sa side mirrors, rear view mirrors, pagka safe na, saka ako pupunta sa linya. Tingnan mo, yung pagkabig ko sa manibela, maliit lamang, pero unti-unti na siyang pumupunta sa linya kung saan ko siya gustong pumunta. So, small movements, ayan, small movements lamang po sa manibela, counting pagkabig lamang ay pupunta na po siya sa direction kung saan natin siya gustong pumunta. Dahan-dahan lang. Huwag po natin bibiglain. So kung gusto ko naman pumunta sa kanan, sa outer lane, halimbawa lang, so think, nag-iisip, look, signal, look again, at ikakabig ko yung manibela ko papunta sa kanan. Ayan. Pero dahil medyo pakurbada doon, hindi na siya nangailangan ng pagkabig ng manibela. So lilipat ulit ako sa inner lane. Ginagawa ko lamang po ito for for demonstration purposes. Kaya kung mapapansin mo, unti-unti ko lamang din kinabig yung manibela sa papunta sa kaliwa at unti-unti na rin po siyang pumunta sa kaliwa. So kapag nagmamaneho po tayo, small movements lamang sa manibela, lalong-lalo na pag mga wide curve at malapad naman yung kalsada, hindi po natin kailangang kabigin niya ng malaki. Kaya mga ka-Fixit, kung mapapansin mo, konting steer lang, pumupunta na siya sa direksyon kung saan ko siya gustong pumunta. Okay?
So napakakapakipakinabang nitong driving technique na to para mas mo ng tama yung iyong manubela. So tatabi ako dito, think, look, signal, look again. Ayan. At dahan-dahan ko pong itatabi yung ating sasakyan. Okay? Ayan. Nakaparada po tayo safely dito sa kalsada na ito. So paano naman natin malaman na diretso na yung steering ng ating manubela o diretso na yung mga gulong ng ating sasakyan? So para malaman natin yan, ilalagay ko yung ating manubela all the way sa kaliwa, like so. Kapag sagad na, itong malaking butas na ito, o yung ating 12 o'clock position, 2 beses ko po yung itatapat sa gitna. So isa, 2. Okay? So pag 2 beses na tumabad itong malaking butas, itong 12 o'clock position, sa sentro ng sasakyan, sa unahan ng sasakyan, alam ko na nasa diretso ng posisyon na yung ating mga gulong. Okay? So para mapatunayan ko yan sa'yo, paandarin natin ng konti yung sasakyan. Ayan, diretso pong umaandar yung ating sasakyan. Okay? So pwede rin naman, nasagad mo sa kanan yung iyong manubela. Pag sagad na, ganun ulit, 12 o'clock position or yung malaking butas ng iyong manubela, kailangan pumunta yan sa sentro ng iyong sasakyan or sa gitna. So isa, 2. Pag 2 beses na nangyari yan, diretso na yung mga gulong ng ating sasakyan. Para mapatunayan ko yun sa iyo, abante tayo ng konti. Ayan, diretso po yung gulong ng ating sasakyan. Okay mga ka-fixit? So sa pagkakataon na yon, naipakita ko sa iyo kung paano yung tamang pagkabig ng ating manubela, yung driving technique na tinatawag na TLSL, think, look, signal, look, at kung paano natin malalaman kung diretso na ba yung mga gulong ng ating manubela. So palaging tatandaan na walang siyuman na pinanganak na magaling, kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of VTV, sharing information.